For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, from this day forward until death do us part. Ito ang sumpang binitiwan ng mag-asawang Danilo at Mirna. 22 taon na ang nakalilipas. Parehong OFW sina Danilo at Mirna. 2 taon silang magka-penpal sa Saudi at dito na nagkaibigan. Sa pagsusulatan namin, nabuo yung mga pangarap namin na magsasama kami dahil ang alam nga niya patuloy siya makakapaghanap buhay sa abroad. Siyempre binubuo niya sa pangarap yung bubuo kami ng pamilya. Hanggang sa nagdesisyon si Mirna at ang kasintahang si Danilo na umuwi ng Pilipinas para magkita sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi ko akalain na dumating na siya pero diniretso siya ng kanyang magulang sa ospital. Kaya nang makita ko siya, ay nasa ospital na siya. Ang findings ng doktor sa kanya is acute kidney failure. Both kidneys niya, failure na, wala nang gumagana. Ayon sa mga doktor, ay malala na ang kondisyon ni Danilo. Habang sumasailalim sa gamutan, si Mirna ang nag-aalaga sa kanya. At sa kabila ng kanyang sakit, ay hindi nagdalawang isip si Mirna na pakasalan pa rin ito. Doon ko pinatunayan na talagang yung pag-ibig ko sa kanya, totoo. At doon din na napatunayan ko na siguro yun yung talagang conviction din sa akin ni Lord na eto nga yung taong may sakit, kaya mo bang pakasalan? Kaya mo bang ituloy yung pag-ibig mo sa kanya? Wagas ba ang pag-ibig mo sa kanya? Gusto ko na sabihin sa kanya nung dinadialysis ako na iwanan mo na ako. Palagi ko, nasabi ko sa kanya yun eh. Dahil kasi nga, alam ko, wala na akong lakas na para ibuhay sila na maayos at bigyan ng magandang kinabukasan. Sabi ko nga sa isipan ko, walang makakagawa ng ganito, bira itong natagpuan ko babae talagang Hindi sabihin, talagang tapat ang pag-ibig niya sa akin. Nagpakasal si Mirna at Danilo taong 1988. Puno ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. Ngunit naging mahirap naman ang kalagayan dahil sa kasalatan sa pera, lalo na't patuloy sa gamutan si Danilo. Talagang yung sakit niya, yung mga gastusin namin, binalikat namin dalawa. Kumapit kami talaga sa Panginoon na talagang nagpe-pray kami dalawa. Diyos ang tutulong at magbubuo ng aming pamilya. Naging kanlungan ni Danilo sa gitna ng karamdaman ang pag-asa kay Jesus at ang pagmamahal ng asawang si Mirna. Masaya pa rin ako sa pagsisilbi sa asawa ko, sa pag-aasikaso sa kanya, katulad nga ngayon na kung saan ako humihingi rin naglalakad, humihingi ako ng tulong para sa panggamot niya sa araw-araw. Naging tungkulin ko sa kanya yung pagsilbihan siya ng ayos. Dahil sa komplikasyon ng sakit, ay nabulag na ang kaliwang mata ni Danilo. Bagamat ganito ang kondisyon, nagpatuloy siya sa kanyang hanapbuhay bilang isang jeepney driver. Habang gumagalaw pa ako, may hininga. Ibig sabihin, sige lang. Kasi alam ko naman darating ako dun sa tinatawag na kamatayan eh. Kaya hindi mo na kailangan na matakot ka, di ba? Kaya habang may lakas, maghanap buhay. Magpasa hanggang ngayon, tanging sandigan ni Mirna at Danilo si Jesus sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan. Salamat sa Panginoon kasi nakatayo kami sa buhay na to sa kabila ng sakit niya. Napakalaking gastusin ng sakit niya. Hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Saka alam ko naman na Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin ang may karapatan kumuha. Kaya yun na lang siguro kahit hanggang ngayon. Siguro pag namatay ako, baka naka-smile pa rin ako. Halos 22 taon na ang sakit-sakit ni Danilo. At sa loob ng mga taong ito, ang pag-ibig ni Mirna sa kanya ay hindi nagmamaliw at mas lalong umiigting habang tumatagal.
sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, sabi ko nga, ako do-donate ko yung kidney ko sa'yo. Kahit sa akin nakunin yung kidney, para lumakas ka lang at makapagpatuloy ka rin sa buhay. Yung love talaga, talaga nagmula sa Panginoon yan. Kaya, pagka nasa atin na yan, talagang hindi natin na maging matatag sa pag-ibig na yon. Tumulad ba tayo sa pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa atin? Talagang kahit ano gawin ko, pagsisikap, tingin ko hindi ko kaya suklian ang ginawa mong pag-aalaga sa akin. Mula mahina hanggang sa lumakas ako. Kaya kahit anong gawin ko siguro, talagang hindi ko matutumbas ang pagmamahal mo sa akin. Kaya lahat ginagawa ko upang ipakita ko sa iyo na hindi ka nagkamali, na ako natagpuan mo. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you 24/7.